Hello dearest grade 7 students, kumusta kayo? Ang paksang pag-uusapan natin ngayon ay ang tungkol sa ASEAN. ASEAN at hindi Asian. Ang ASEAN ay tumutukoy sa Association of Southeast Asian Nations o samahan ng mga bansa sa Timog Silangang Asya. Samantalang ang Asian na alam kong pamilyar sa inyo ay tumutukoy sa mga bansa o mga tao na nakatira sa kontinente ng Asya. Klaro ba? Iba ang ASEAN, iba ang Asian. Ang ASEAN or Association of Southeast Asian Nations ay naitatag noong Agosto 8, 1967. Ito ay may layunin na mapahusay ang kalusugan, kagalingan at kapakanan ng mga mamamayan sa mga bansang sakop nito. Ang ASEAN ay mayroong 10 bansang miyembro, pero ito'y nagsimula sa 5 bansa lamang. Ito ay ang Pilipinas, Malaysia, Indonesia, Singapore at Thailand. Ang founding fathers ng ASEAN ay sina Tun Abdul Razak, ang Deputy Prime Minister ng Malaysia. Narciso Ramos, ang kalihim ng ugnayang panlabas ng Pilipinas. Adam Malik, Minister of Foreign Affairs ng Indonesia. S. Rajaratnam, Ministrong Panlabas ng Singapore. At si Tanat Kuman, ang Ministrong Panlabas ng Karian ng Thailand. So, ibig sabihin, ang ASEAN ay nagsimula na mayroong 5 bansang miyembro lamang. Pero noong Enero 7, 1984, sumali ang Brunei sa ASEAN. Sumunod ang Vietnam noong July 28, 1995. July 23, 1997 naman ang Laos at ang Myanmar. Samantalang ang Cambodia ay sumali noong April 30, 1999. Kung iyong napapansin, taong 1999 ang ASEAN ay meron ng 10 bansang miyembro. Nasaan yung isa? Sa Timog Silangang Asya, meron tayong 11 mga bansa, di ba? So nasaan yung isa? Isip-isip. Kung iyong matatandaan sa ating previous lesson, ang East Timor sa taong 1999 ay hindi pa isang malayang bansa dahil nakapagsarili ang East Timor noong 2002 pa. Ibig sabihin, ang East Timor sa taong 1999 ay bahagi pa ng Indonesia. Ngayon pag-usapan natin ang simbolo ng ASEAN or yung ASEAN emblem na binubuo ng kulay asul, puti, pula at saka dilaw. Ang asul ay sumisimbolo ng kapayapaan at katatagan. Ang pula naman ay nagsisimbolo ng katapangan at dinamismo. Ang puti ay sumisimbolo ng kadalisayan. Ang dilaw naman ay sumisimbolo ng kaunlaran. Samantala, ang 10 tali ng tangkay ng palay ay sumisimbolo sa 10 bansang miyembro ng ASEAN. Ang hugis bilog na emblem na ito ay sumisimbolo sa pagkakaisa ng ASEAN. At upang masukat ang inyong galing sa pagguhit, maaari niyong iguhit sa isang malinis na papel o bond paper ang ASEAN emblem. And that's all for today. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli, this is Teacher Karen and thank you for watching.